Hi guys! Welcome back sa ating channel. So kung bago ka pa lamang sa channel ko, baka naman pwede mong i-click yung subscribe button para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Okay? So ngayon po ay pag-uusapan natin kung paano ba tayo makakaiwas na ma-scam tayo sa GCash. Okay? So meron po akong ibibigay na tips, konting tips lang naman, para po kahit paano ay maiwasan natin ang ma-scam sa GCash. Okay? So, ang unang-una po, never click the link. Ano ibig sabihin? Kung hindi mo kilala kung kanino galing yung link, wag na wag ka pong mag-click niyan. Kasi minsan, marami pong manloloko sa social media na after ma-click mo yung link, sasabihin na ikaw ay nanalo ng ganitong halaga. Alright, nanalo ka. So, kailangan magpadala ka ng pera sa GCash niya para maklaim mo daw yung napanalunan mo. Huwag na huwag ka pong maniniwala dyan. Yan ang una. Pangalawa, huwag na huwag mong isi-share ang iyong MPIN and OTP. Yan ang pinaka-importante. Hindi mo kilala yung tao, huwag na huwag mong ipapakita at isi-share ang iyong MPIN at ang OTP ng iyong GCash. Kasi dyan pa lang po, magtataka ka na kung bakit marami siyang hinihingi sa'yo at makulit siya kapag kausap mo. Number 3, huwag na huwag mong ibibigay ang iyong personal information. Okay? Siyempre, hindi mo kakilala yung tao, ibibigay mo kung yung mga personal mong informasyon. Never na never mo pong gagawin yan. Kasi yan ang paraan para hanapan ka ng mga information na maaaring gamitin niya sa masama. Okay. Yung G-Gives po. Yung G-Gives. Gusto mong i-convert sa cash, syempre po, maghahanap ka ng legit na talagang marunong mag-convert ng G-Gives into cash. Huwag na huwag kang magtitiwala sa online. Maraming manloloko. Okay? Na isang araw lang daw yung transaction, automatic, makukuha mo yung pera sa G-Gives. Huwag na huwag pong maniniwala. Kailangan, kung gusto mong i-convert yung G-Gives into cash, mas maganda kung kaharap mo yung taong magko-convert niya. Kasi kung online lang naman ang titiwalaan mo, 100% manloloko yan. Unang-una, bakit? Kung hindi mo nakikita yung mukha niya, okay? Kachat mo lang siya, pero hindi mo nakikita yung kanyang mukha. Pag ayaw niyang makipag-video call, magtaka ka na. Okay? Magduda ka na. Pangalawa, maraming manloloko sa online na ang ibinibigay na information yung mga valid IDs na hindi naman nila pag-aaral. Okay? Akala mo yung kausap mo, yun mismo yung nasa ID. Okay? Pero gumagamit pala sila ng mga faking IDs. Mas magandang pagkatiwalaan kung kaharap mo siyang nakakausap. Alright? Yan. Kailangan maging sigurista tayo. Hingan mo ng IDs, magkapag-video call ka para makuha mo yung talagang muka kung sino ba talaga yung kausap mo sa online at hindi ka kaagad-agad maloko. So, yun lamang po ang konting tips na pwede kong maibigay sa inyo para makaiwas tayong ma-scam sa GCash. Okay? So, sana po nakatulong. Thank you and be wise all the time. God bless.